Practices of a successful Christian. Ayan. Pinagsasanayan ng matagumpay na Kristiyano. So, ito po ay nakabatay sa Aklat ng Mga Awit doon sa 37, Kapitulo 37. Pero hinalaw ko po yung mga talata na may kaugnayan po sa pagtatagumpay bilang isang Kristiyano. Ang konteksto po nung 37, yung mga hindi pagpapalain at yung mga pagpapalain. Yung mga magiging matagumpay at yung hindi matagumpay. Kung babasahin niyo yung buong kapitulo. Yung mananatili at yung hindi mananatili. Yung makakasama ng Panginoon at yung hindi makakasama ng Panginoon. Kaya nga, pag-ano po nyo, basahin nyo yung buong talata ng kapitulo ng Awit 37. Okay, so, sa mga nakaraan pong panahon, mga linggo, ating pong tinatalakay yung mga mahalagang pangunahin, mga pangunahing bagay na mahalaga pag tayo po ay na-born again. At ito po yung aking ginawa na para matandaan natin, yung unang basic po, the basics of Christian life, yung mga pangunahing bagay na dapat po na ginagawa ng mga Kristiyano pag siya po'y na-born again, nagpasimula na tumanggap sa Panginoon. Yung pong limang M po ito. 5M. Una, pag ikay naging born again, maging yung basic, yung mga pangunahin dapat mong gawin, mananalangin ka palagi. Amen? Sapagat ang panalangin po ay pakikipag-usap sa Panginoon. So pagka ang isang tao o magkaibigan o pamilya ay hindi nag-uusap, nagkakaroon po ng problema, hindi nadidevelop yung kanilang relationship. Pangalawa, magbasa ng Bible. Magbasa ng Bible. Dagdagan nyo na lang ng Bible. Magbasa ng Bible kasi ang Bible po, habang binabasa natin, binabago naman yung ating isipan. Sa Kapitulo 12 ng talatang 2 ng Roma, ang sabi doon ay hindi tayo dapat makiayon sa takbo ng mundo, kundi mag-iba tayo ng ating pag-iisip. Kaya pag nagbabasa po tayo ng Bible, tayo po ay napapalitan yung ating isip at tayo po ay nagkakaroon noong pag-iisip na makalangit. Napupuno ng kaisipang makalangit sa Colosas 3:1, yung atin pong mga pag-iisip. At anuman pong dumating sa atin na pagsubok, mga tukso, dahilan po sa ating pag-iisip ay puno ng salita ng Diyos, ay hindi po tayo natatalo, bagkos ay ang nangingibabaw sa atin ay yung pamumuhay na masunurin sa Panginoon na pinagpapala niya. Okay, pangatlo na M, magsimba palagi. Palagi po magsimba. Magsimba tayo palagi. Sa 25 ng Hebreo, ang sabi po doon, wag natin papabayaan ang pakikipagkatipon tulad ng ginagawa ng iba. Kaya, yan po yung mga mahalagang bagay. Ang pagsisimba, kagaya po nito, maging practice po natin yan. Ano man yung ating trabaho, ilagay po ninyo sa inyong schedule. Checkan nyo yung inyong araw na schedule. Pag linggo, ako'y nasa church. Amen. Amen. At pagka po nasa church, lagyan po nyo na susunod. Sabi mo sa inyong katabi, pag ikaw'y nasa church, huwag ka matutulog. Okay. Okay, ngayon, so manalangin, magbasa ng Bible, magsimba, at mag-fellowship. Dumalo tayo ng mga fellowship po natin na nagpapalakasan sa isa't isa, nagpapatibayan. Kaya mayroon po tayong cell group.
Amen. At tinatawag cell group, yung maliit na grupo na nagtitipon para magpalakasan at para sila ay magamit ng Panginoon. Pagkatapos, yung panglima, magsabuhay ng natutuhan. Doon sa Pilipos 4:9. Magsabuhay ng natutunan. Yung inyong natutunan, narinig, nakita sa akin, sabi niya, ay inyong gawin ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Those are the basics. Pagka po hindi natin ginawa yan, hindi tayo lalago bilang Kristiyano. Amen? So, tuloy po tayo. Ito ay tuloy-tuloy. Ngayon ay ang pagiging matagumpay naman, mga practices, tuloy din po yung ating mga hakbang naman ito para tayo po ay maging matagumpay na mga Kristiyano. So, alam po nyo, pagka tayo po ay naging matagumpay, ito po ay kalooban ng Panginoon. Sa Juan Kapitulo 10, talatan 10, ito po ay lagi nating binabanggit. Ang sabi po diyan, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So, buhay na walang hanggan at buhay na masagana. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Pero kung atin pong titingnan yung una, ito po ay pagpapakita naman, warning sa atin, na kapag ang demonyo ang nakapangyari sa iyo, nanakawang ka ng buhay mo, nanakawang ka ng mga pagpapala mo, at ng kapayapaan mo, at sa halip na langit ay impyerno ang pupuntahan natin. Pagka hindi po natin nakita yung hulihan na ang gusto ng Panginoon sa iyo, ang purpose ng Diyos sa iyo ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan at habang nasa lupa ay maranasan natin ang buhay na masagana. Amen. Sa ibang salin po, buhay na kasiya-siya. Masisiyahan ka na nabuhay ka. Pagka ikaw ay nabuhay na nasiyahan, mamamatay ka rin na mayroong tiwala. Sapagkat ang pupuntahan natin ay mas masaya at mas masaganang buhay sa hinaharap. So, John 10:10, yung kalooban ng dyablo, nakawan tayo, hanggang sa ay patayin niya, agawan tayo ng buhay, at hindi tayo maligtas. At ang kalooban naman ng Panginoon ay bigyan tayo ng buhay at buhay na kasiya-siya o buhay na masagana. Amen? So, doon tayo sa gawa ng Panginoon sa buhay natin, doon sa kalooban niya. So, pero po, hindi po madali ang magtagumpay sa buhay. Maging sa atin pong natural na buhay at maging sa ating pisikal na buhay, hindi po nangyayari ang buhay na matagumpay na wala kang ginagawa. At hindi rin naman po nangyayari ng isang tao ay mapaniwalay sa Diyos na wala siyang pinagsasanayan. Kaya nga, pareho po yan. Kung gusto mong hindi ka pagpalain, huwag kang gumawa. Kung hindi mo gustong pagpalain, maging tamad ka. Huwag kang wala kang gawain sa buhay. So, maghihirap ka, hindi ka mabibless. Okay, yun yung resulta ng maling trabaho o hindi nagtatrabaho. Amen? So, pag hindi ka nagtatrabaho, sabi ni Pablo, huwag kang kumain. Kasi, kinakailangan magtrabaho para mayroon kang maibili ng pagkain. Ngayon, pagka ikaw ay tamad, hindi ka nagtatrabaho, makikikain ka, habang panahon, tatanda ka, papahirapan mo yung ibang tao. Kaya galit ang Panginoon sa tamad. Sapagkat ang tamad, walang mararating. Amen?
At ganyan din po sa Kristiyano. Pag tayo po'y tamad, walang ginagawa, o ang ginagawa natin ay mali, mali rin po ang magiging resulta ng buhay natin. Amen. Kaya, ang pinagpapala ng Panginoon, ay sabi niya, yung kamay na masipag. Ang pinagpapala ng Panginoon, yung kumukuha ng karunungan. At ang pinagpapala ng Panginoon, yung pinagsasanayan, ang siya ay gumawa, magtrabaho, at ito yung ibinibless ng Panginoon. Ganon din sa spiritual, pagka tayo ay hindi lumalalim sa pakikipagkaisa sa gawain ng Panginoon, naiiwanan tayo. Hindi tayo lumalago bilang Kristiyano. 20 taon ka na, 10 taon, 20 taon, 30 taon, wala pang nangyayari. Amen. Ang dahilan kasi wala kang ginagawa o mali ang ginagawa mo. Pero pagka ikaw ay nag-involve at nagpasimula kang gawin yung dapat gawin, ikaw ay magiging matagumpay na Kristiyano. Hindi lamang sa kaluluwa mo, hindi lang sa spiritual, kung hindi maging sa buhay na natural. Kasi magkasama po yan. Hindi po iniiwanan, hindi pinaghihiwalay ng Panginoon ang matagumpay sa espiritu at ang matagumpay sa katawan. Amen. Bakit? Kasi po, pagka ikaw ay naglingkod sa Panginoon at wala ka namang pera, ang hirap talaga maglingkod. Amen. Ewan ko kung kayo masaya. Sino masaya rito pag walang pera? Wala. Kaya, magkasama po yon. Gusto ng Panginoon, pagpalain tayo para lalo tayong makagawa. Di ba, gaya, pupunta ka ng Isabela, pwede ka bang maglakad papunta doon? O pag sumakay ka, di kailangan mong sasakyan, kailangan mong gasolina. Puro po pera yon. Amen? Kaya nga, para tayo, magkasama pong palagi yon. Yung spiritual at saka po yung ating physical na pamumuhay. So, mayroon pong mga kapatid naman na talagang Kristiyano, pero hindi naranasan yung pag-unlad ng buhay sa iba't ibang dahilan. Yung po ay yung na-practice nila, mahabang pagtitiis, mahabang sakripisyo. Amen? So, okay din naman yon. Pero, apakahirap yung, pwede tayo magtiis, pero, jutay sabi mo sa jutay. Konti lang. Huwag kayong mamatay na puro tiis. Amen? So, yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga tayo ay ini-encourage tayo, pati ang ating mga anak, na magsikap sa buhay. At bilang Kristiyano ay gawin ang mga bagay na makapagpapalakas, makapagpapatibay, na may garantiya ng pagpapala ng Panginoon. Amen? So, yun po yung ating paksa. Hindi pwedeng paghiwalayin ang spiritual at ang physical na pamumuhay. So gusto ng Diyos, maging matatag ka spiritual, gusto niya pagpalain ka sa iyong katawan, sa iyong pamumuhay, sa iyong pamilya. Amen? Amen. Sabihin mo sa ikatabi, huwag ka matutulog. Okay, ngayon. Mga dapat pagsanayan upang maging matagumpay na Kristiyano. Ito po isa batay lang sa 37 ng awit. Pero marami pa pong mga talata. Kaya lang, hindi ko na kayo ipapasyal. Doon muna sa 37 tayo para pag-uwi nyo, basahin nyo yung 37. Una pa, dito sa 37, 37 verse 3. So, ang una, magtiwala sa Panginoon. Magtiwala. Sabihin mo sa iyong katabi, magtiwala ka. Madaling tandaan po ito kasi puro nagsisimula sa M.
Puro M ang simula. Magtiwala, magpakaligaya, magtalaga, magpahinga, at maghintay. O, yun ang ano po natin. So, 37, verse 3. Sa English, ang sabi, trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell safely in the land. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Tumiwala ka raw sa Panginoon, gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain, at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Sa English po, ang sabi dito, verily thou shalt be fed. Pakakainin ka. Amen. Pag ikay nagtiwala sa Panginoon, lalo na po sa Panginoon sa panahon ngayon, no? Kung titingnan niyo ang sitwasyon ng mundo ngayon, wala kang makikitang pabuti. Gera dito, gera doon, pagtaas ng mga bilihan. Yan po ay kabit-kabit yan. Ang resulta ng mga gera, kahirapan. Basahin ninyo ang Mateo 24 hanggang sa 8. Magkakaroon ng maraming reliyon, magkakaroon ng maraming digmaan, tapos magkakaroon ng maraming civil war, pambansa at loob ng bansa, at pagkatapos, ang sabi niya, magkakaroon ng mga pestilences. O nga, kararaos lang natin sa COVID. Yan, bahagi po ng peste yan. Pestilences. Pagkatapos, anong sabi dito? Ito ang simula ng kahirapan. Yun. Doon sa verse 8, this is the beginning of sorrow. Kaya, kung titingnan mo po ang Bible, wala kang makikita pagka ikaw ay sa mundo titingin. Pero salamat po sapagkat tayo po ay mga Kristiyano, hindi tayo tumitingin sa mundo, tayo'y nagtitiwala doon sa Diyos na may kakayahan na tayo'y pakainin kahit nasa panahon ng taggutom. Amen. Hallelujah. Sabi natin, hallelujah! So, lagi natin tatandaan po yan. I-practice po natin na lagi magtiwala sa panahong mahirap, sa panahong hindi mahirap, sa panahong masagana, sa panahon ng pagsubok. Tayo po'y magtiwala sapagkat ang nagtitiwala sa Panginoon, hindi daw po napapahiya. Amen? At ang nagtitiwala sa Panginoon, nakagagawa ng mabuti, at ang titiwala sa Panginoon, mapayapang tatahan sa lupain, at tayo ay papakainin. Yan ang yaman noong salita ng 7:3. Pangalawang M, magpakaligaya sa Panginoon. So, the joy of the Lord is our strength. Marami pong source ang kaligayahan. Kaligayahan at kagalakan, magkaiba po yun. Kaligayahan, happiness po yan. Yung kagalakan, yan po ay joy. So, yung kagalakan, yung kaligayahan, yan po ay hindi permanente. Maligaya ka pag kasama mo yung mga kaibigan mo. Maligaya ka pag ikay nasa party. Maligaya ka pag marami kang pera. Maligaya ka kung ang lahat ng bagay okay. Pero pagka po nagkaroon ng pagbabago, nawawala na rin yung kaligayahan mo. Amen? So, yun po ay sa English, happiness. Happiness. Galing sa happening. Amen? So, yun po yung okay din yun, pero hindi po yun permanente. Ang permanente po ay yung joy. Pagka ang Panginoon nasa puso mo, the joy of the Lord is my strength. Ang kalakasan daw, ang kagalakan sa Panginoon ay aking kalakasan. So, pag tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay, puso, dala-dala din niya yung joy, yung kagalakan sa buhay mo. Amen? Nagsisimula ka sa loob, hindi sa labas.
ang kagalakan mo ay galing sa Panginoon, doon sa loob kung saan tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. So, meron tayong awit, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. So, magpakaligaya ka sa Panginoon. Ang kagalakan mo dapat sa Diyos galing. Yan una. At maniwala kayo, maraming magiging happening na pagmumulan ng kasayahan sa buhay mo. Amen. Sa buhay natin. Pero pagka ang unay Panginoon ay mag-i-enjoy tayo sa panglabas na buhay natin. Hindi naman po tayo gusto ng Panginoon lagi tayo malungkot eh. Masaya rin tayo. Kaya nga, sabi ko kanina, yung spiritual na paglago, hindi po naiiwan yung blessing sa ating physical na buhay. Kasi talagang ang hirap lumigaya pag wala kang pera eh. Amen. Maganda asawa mo, pogi asawa mo, pag walang pera, walang forever. Amen. So, okay ngayon, pangalawa, sabi rito, yung magpakaligaya sa Panginoon. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon, bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, kaya nga, pag tayo po ay masayang naglilingkod sa Panginoon, yung ating mga prayer po, yan ay natutugon. Madali nating makita yung wisdom ng Panginoon na ibinibigay sa atin para salungatin natin. Para ating salungatin ang mga kahirapan, kaguluhan na nangyayari sa mundo. Ang dahilan ay sapagkat ang kagalakan mo ay galing sa Panginoon. Nagiging lag ka malakas. So pag masaya ka sa Panginoon, ang sakit ay hindi manalo. Amen. Hindi po nananalo ang sakit. Mamamatay tayo pero hindi mananalo ang sakit sa atin. Amen. Kita nyo ako, kita mo. Ilan taon na ba ako? Diyan na. Alimutan ko na eh. 75 na ako sa December 10. Tandaan niyo, December 10 ha. Okay. Kakainin ko kayo lahat sa Manila Hotel. Amen. Hallelujah. Ngayon, the point is, ang punto po ganito, kapag maligaya ka sa Panginoon, hindi nananalo ang karamdaman. Lumalayas ang karamdaman. 17:22, di ba, ng Kawikaan? Sabi niya, ang masayang puso ay gumagawang tulad sa gamot. A merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit, sabi doon, dries the bone. Pagka daw broken ka, ibig sabihin, matutuyo yung iyong buto. O kaya, lagi masakit ang tuhod. Amen? Tutuyo eh. So, sabi diyan, merry heart, ilagay mo nga yan na 17:22 ng Kawikaan. A merry heart doeth good like a medicine. So lagi, tatandaan po nyo, huwag kayong sasama sa mga taong malungkutin. Kasi tatalon yung espiritu ng kalungkutan sa iyo. At huwag kayong sasama palagi sa taong mareklamo. Tatalon sa inyo, puro reklamo sa buhay. Mamamatay kayo na hindi maligaya. Naniwala kayo. So, ang samahan ninyo, kaya kung sasama kayo sa mga malulungkot, sasama kayo doon sa mga reklamador, sasama kayo doon sa iba't ibang mga negatibong tao, kayo ang magpasaya, kayo ang magbago sa kanila, huwag kayo ang baguhin nila. Amen. Dalahin ninyo sa cell group yan at ipag-pray ninyo, lumayas ang espiritu ng kalungkutan. Ayun, sabi doon,
A merry heart doeth good like a medicine. But a broken spirit dries the bones. Kaya sa totoo lang po yan, masakitin ang mga tao na malulungkutin. Kasi dyan nagsisimula yun psychosomatic, ang tawag po dyan psychosomatic illnesses. Pag hindi ka masaya, malungkot ka siyempre. So, anong nangyayari po na sabi niya, dries the bone. Ayun, the broken spirit. Bagbag, sabi sa Tagalog po, yung bagbag, malungkot na puso, yung pusong wasak. Sabi niya, espiritu. Sabi, ang bagbag na espiritu ay tumutuyo ng buto yan. Tayo naman po talagang dumadating sa atin maraming problema. Sino dito walang problema? Nasa kamay. Pag wala kayong problema, doon kayo tumira sa sementeryo. Doon walang problema mga tao. Pero habang tayo kumakain po, siyempre may problema tayo. Amen? Kaya lang po, pagka po tayo ay masaya sa Panginoon, lagi pong natatalo ang problema. Amen? Hindi tayo nawawala sa Panginoon. Pagka tayo po ay masaya sa buhay. Okay, pangatlo. Pangatlong M, magtalaga ng lakad sa Panginoon. Sabi sa English ay, commit thy ways unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Commit ang iyong buhay, ang iyong mga gagawin, iyong italaga sa Panginoon, sa gabay ng Panginoon sa buhay mo. Tapos tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. So, kaugnayan yung una na talata, magpakaligaya ka sa Panginoon, ibibigay niya nasa ng iyong puso. So, delight thyself unto the Lord. Kaya italaga mo ang lakad. Lord, itinatalaga ko po sa iyo ang aking buhay, yung aking gagawin, yung papasukin kong mga business, trabaho, yung aking anak, yung mga kinabukasan ng aking mga anak. Amen. So, ano nangyayari po, pag tayo nagtalaga ng buhay natin, tayo po'y ginagabayan ng Panginoon. Kaya umunlad tayo umunlad. Subukan ninyo na walang ang inyong buhay ay hindi nakaayon sa Bible kasi hindi na kayo nagbabasa, hindi na kayo sumisimba, hindi na kayo nakikipag-fellowship. Baligtad na po ang mangyayari hanggang sa ikaw ay mawala na sa Panginoon. Lagi ninyong tandaan, ang buhay ay paglalakbay. Kailangan natin ang guide. Hindi natin alam ang pupuntahan natin. Pagka po wala tayong guide, para tayong isang tao, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo pa alam. Pag wala mag-guide sa iyo, saan ka mapapapunta? Kaya nga, ang pinakamabuting guide po ay ang Panginoon sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. So, sabi nga sa awit, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa. Thy word, O Lord, is a lamp. Liwanag daw po, liwanag sa ating paa para hindi tayo maligaw, maliwanag. Amen. Sa 119 po yun ang awit. Pang-apat, magpahinga at maghintay sa Panginoon. Sabi dito, magpahinga, rest in the Lord. Kasi siyempre, pagka tayo maraming problema, sa Panginoon ka magpahingalay. Amen. And wait patiently for Him. Matyaga natin siyang hintayin. Sabi dito, wag ka, fret not thyself because of him who prospers in his way, because of the man who bring wicked devices to pass. Ikaw daw ay magpahinga sa Panginoon, maghintay kang may pagtitiis sa Kanya, huwag kang mabalisa o mainggit ng dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad.
Pero dahil sa lalaki na nagpapapangyari ng mga masamang katha, ang kanilang ginagamit ay masamang pamamaraan. So, meron din naman po na parang nabibless, hindi ba? Pero may mga drug lords, siyempre mayayaman din yun. Pero ang ending po nyo, basahin niyo yung buong talata, ang ending po noon ay hindi po yung buong kapitulo. Ang ending ng mga masasama ay hindi magiging masaya. Amen. Pero ang ending po ng mga anak ng Diyos, laging masaya at may garantiya. Amen. So, yung pang-apat, magpahinga sa rest in the Lord. Di ba pagkapagod ka na, awit-awit ka na lang, buhay-buhay. Sa iyo'y iaalay ang buhay at kalakasan. So, rest in the Lord. So, may mga problema na minsan, madalas hindi mo makita yung solusyon. Ewan kung may karanasan kayong ganon. O kaya, mga problema na beyond your ability to solve. Yung hindi mo kayang lutasin sa sarili mo. Pero pagka po ganoon, sa Panginoon mo dalahin at rest in the Lord. Lord, hindi ko kaya ito. Bahala ka na po, O God. Amen. Maniwala kayo, matatapos ang problema, masosolve yung problema na magiging patotoo ninyo ang pagtitiwala sa Panginoon. Sabi niya, wait patiently, huwag ka maiinggit. Kung meron mang gumiginhawa dahilan sa mga hindi Kristiyano, hindi naglilingkod sa Panginoon o sa mga maling gawain, sabi niya, huwag ka maiinggit. Mayroong panahon para sa iyo. Amen. May panahon ang Diyos para sa iyo. Kung ikay magpapatuloy na i-practice ang mga bagay na ito, ang Diyos may panahon. Sabi mo doon sa iyong katabi, maghintay ka, may panahon ang Diyos para sa iyo. Amen. Hallelujah. He will turn everything, turn around everything pagka po dumating na yung panahon ng Panginoon. Kaya nga, minsan naiinip tayo, kaya sabi dyan, magtiyaga ka maghintay hanggang sa dumating yung panahon ng Panginoon. Si Mephibosheth, sa Old Testament, Mephibosheth po. Siya po ay anak ni Jonathan na kaibigan ni David. Pero po siya ay nalumpo at pagkatapos ay nagtago-tago. At noong si David ay maging hari, naalaala yung anak ng kanyang kaibigan at pagtas kinuha niya sa palasyo. At sabi, simula sa araw na ito, dito ka natitira. Ayun. So, simula noon, si Mephibosheth ay nahango sa kahirapan at sa palasyo natira. When it's God's time, He will turn around everything sa buhay po natin. But wait, sabi niya, wait patiently. Tayo'y maghintay na mayroong pagtitiis. Amen. So, when everything sa buhay natin ay hindi natin maintindihan, narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan. Alam ba niyo yung kantang yun? So, meron sa buhay natin, pag hindi natin maintindihan, huwag na kayo magpakahirap na intindihin. Hindi mo nga maintindihan eh. So, ano dapat natin gawin? Magtiwala na lamang tayo, magpahinga sa Panginoon, magtalaga ng buhay natin sa Panginoon, at sa Kanyang panahon, babaguhin niya ang sitwasyon sa inyong buhay. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. So,
Anong gagawin natin pag hindi maintindihan ang mga nangyayari? Magtiwala. Magtiwala na lang tayo sa Diyos. Ito po, susunod, sa conclusion natin, ang garantiya sa mga ipinamumuhay ang ganito pong practices. Pinagsasanaya nila ang ganitong practice. Ito ang garantiya. Lagay mo nga, pinagsasanaya, garantiya sa mga nagsasanay ng ganitong buhay. So una, sa 18, verse 38, balik tayo doon sa 37. The Lord knows the day of the upright. Nalalaman daw ng Panginoon ang kaarawan ng sakdal at ang kanilang mana ay magiging sa magpakailanpaman. Ang garantiya, ang mamanahin mo na ipamamana sa iyo ng Panginoon, hindi lang panlupa, kung hindi hanggang magpakailanpaman sa langit kasama siya. That's the guarantee. Sapagkat kapag kayo matagumpay na Kristiyano, magtatapos kang matagumpay, ito ang iyong mamanahin. Pangalawa, na garantiya, sabi niya, they shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. Verse 19, hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan. Sa English po, sabi niya na evil time at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Sabi doon sa 19, sabi niya, hindi sila mga papahiya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mabubusog sila. Sabi doon sa English, and in the days of famine, they shall be satisfied. Masisiyahan sila kahit na ang mundo ay nasa panahon ng taggutom. Sabi niya, tayo ay pakakainin at tayo manantiling nabubusog. Garantiya po yan. Amen? Kung tayo'y magiging matagumpay na mga Kristiyano, mananatili tayo sa pagtitiwala at pagtatalaga natin sa Diyos. Ang sumunod, sa talatang 23, sabi dito, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. The guarantee is, magiging masaya ka sa mga bagay na gagawin mo. Ang kagalakan ay ibibigay sa iyo kapag ikaw ay lumalakad sa daan ng Panginoon. Pangatlo, sumunod, 24, bagamat siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Tayo po minsan natatala na, kumbaga sa boxing, tinatamaan tayo ng matindi-tinding suntok. Pero bagamat tayo ay mabuwal, hindi po tayo nananockout. Iba po yung knockdown kaysa ron sa knockout sa boxing. Pagka ikaw ay nasuntok na matindi-tindi, bumagsak ka, ang tawag po doon ay knockdown. Kung ikaw ay tatayo. Pero kapag hindi ka na tumayo, ang ibig po sabihin doon, knockout ka na. Wala ka na, talo ka na. Amen? So, tayo po mga Kristiyano, tinatamaan din tayo minsan ng matindi-tinding pagsubok. Pero huwag kang magna-knockout, tatayo ka. At ang dahilan sapagkat itatayo ka ng Panginoon sapagkat iyong pinagsanayan. Amen. Ang buhay na matatag. Kaya sumunod sa 25, ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Garantiya po yan sa mga tao, mga Kristiyano na magiging successful. Sabi niya, naging bata ako, sabi ni David, ngayon matanda na ako. Experience niya sa buhay niya. Ito yung kanyang life testimony. Ang sabi niya, naging bata ako at ngayon matanda na, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Amen. Sabi mo, ano ang pinagdadaanan mo, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ang sabi dito, ang sabi niya, ni ang kanyang lahi man
ay nagpalimos ng tinapay. Hindi tayo dadating sa sitwasyon na tayo mamamalimos. Ano man ang maging takbo ng mundong ito, ang garantiya ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Kasama ang iyong lahi. Amen. Praise God. Sabi po dito, hindi lang ikaw, kasama ang lahi mo, ang ating mga anak. Hallelujah, ang ating mga apo. Kaya nga, mahalaga, dalahin natin sa paglilingkod sa Diyos ang ating mga mahal sa buhay. Walang dapat maiwan. Kaya nga, ito po yung garantiya ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Ang mundo natin, walang malinaw na patutunguhan. Pero ang pamumuhay na nasa Panginoon at pagsasagawa ng mga mahalagang bagay na mayroon siyang garantiya, napakahalaga po nito. Ano man mangyari, di tayo pababayaan ng Panginoon. Yes, may pagsubok. Yes, marami mga problema. Pero hindi ka knock out. Tatayo ka at ipadadanas sa iyo ng Panginoon. Hindi ka niya pinababayaan. Hallelujah! Praise the Lord! So, hindi magpapalimos, hindi dadating ang lahi mo na magpapalimos ng tinapay. Sa 26, manapa, lahat ng araw ay nahahabag. Ito ang nagiging posisyon natin. Lahat ng araw natin, tayo ang naaawa sa iba na dumadanas ng hindi mabuting kalagayan sa buhay. Pagkatapos, ang sabi, nagpapahiram at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Napansin nyo, laging kasama yung lahi mo. Ay sabi, lahat ng araw ay nahahabag tayo. Yun yung posisyon natin. Hindi tayo ang kinahahabagan. Tayo ang gagamitin ng Panginoon para matulungan yung ibang mga tao. At pagkatapos, nagpapahiram. Okay po, ito bibigyan ko ng kaunti. Nagpapahiram sa mga taong nagbabayad. Amen. So, okay. Huwag kayong maging matalino kayo. Meron mga tao na nasanay na mangutang. Nasanay. Yan ang pinagsanayan nila eh. At nasanay din sila na magtago pagka mayroong maniningil sa kanilang utang. So, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magpapautang sa hindi magbabayad. Amen. Sabi natin, hallelujah! At pagkatapos, at ang kanyang lahi ay pinagpapala. Ito po ang pinaka-garantiya ng ating Panginoon. Magiging ang tagapagmana mo ay forever. Ang mamanahin, ikay maging tagapagmana forever. Hindi ka magugutom, pakakainin ka sa panahon ng taggutom. Magiging matatag ang iyong buhay. Ibabangon ka kung ikaw ay madapa. Hindi mamamalimos ang iyong lahi. Hindi ito ay pagpapalain. Amen. Tayo ang magbibigay, hindi tayo ang magpapalimos. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah.